ako kasi talagang gigil na gigil ako dyan sa online gambling na yan. No? Actually, dati na po yan sa mga advocacy ako. Nung bata-bata pa po ako reporter, isa po sa mga issues na tinutukan natin ay yung issue ng weteng. Diba? Nung panahon ni dating Archbishop, yung yumaong Archbishop ng Lingayen Dagupan na si Oscar Cruz. Yun talaga, kung naalala niyo po si Archbishop Oscar Cruz, ay napakatinding kritiko po yan ng lahat ng klase ng sugal nung nabubuhay pa yan. At isa po yan sa mga matinding lumaban doon po sa weteng. Panahon pa lang po ni Fidel Ramos, tapos naging presidente si Gloria Macapagal Arroyo, pati nung panahon ni Noynoy Aquino, talagang matinding yan, kritiko ng weteng. Yan, nakamatayan na niya, yung weteng nandyan pa rin. And of course, ito po kasi, no? Sa mga mas matatalinong tao, correct me if I'm wrong. But I think I'm not. Ang tingin kasi dyan sa gambling, amoral. Depende kung paano mo siya gagamitin. Pero kung ako tatanungin ninyo, mas nagtitilt yan sa immorality. Tingnan nyo itong nakikita natin ngayon sa online gambling. Doon pa po ako naaalarma dyan. Kaya I'm very, very vocal about this. Kaya nga, kino-call out ko rin yung mga kasama natin sa media. Na kung ano-ano yung mga kinokomentaryo, kung ano-ano yung mga kinikriticize sa gobyerno, sa ating lipunan. Pero, naglalabas sila ng mga advertisements na sponsored ditong mga online gambling platforms na ito. Na clearly, na alam natin meron social cost. Dahil marami pong buhay ang nasisira dito. Marami pong nalululong sa ganitong klase ng sugal. Kung ako tatanungin nyo, dapat tanggalin ang lahat ng klase ng sugal. Okay, may iba sa atin pupunta dyan sa mga casino, resort, diba? Yung mga hotel na ganyan. Okay, ang patakaran ko dyan, kumain o mag-check-in kayo, mag-enjoy. Pero ako never nyo kung napuntahan na rin po natin yan before, yung Las Vegas, diba? Ano pa ba yung sa New Jersey, diba? May pasugalan dyan yung sa may boardwalk ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Napunta na rin tayo sa Macau. Pero ako never ako nagtangka. Never kong ginawa na mag-slot machine man lang. Alam niyo kung bakit? Minsan yung katuwaan, 'di ba? Sabi, $20, ano mo 'yan? Katuwaan lang. Hindi niyo ako sabi ko, ikakain ko na lang yung $20 na 'yan. Magkano ba yung $20? Mga 1,000 'yan, 'di ba? Masarap na pagkain na po 'yan ng mga ganung panahon. So yun, sigurado ako mabubusog ako. Pero imagine niyo, pag nalulong kayo sa ganitong klase ng sugal, no? Lalo ngayon, no, mas matindi, very accessible sa maraming kababayan natin yung online gambling platforms na yan. Ang bilis-bilis maubos ng pera mo, miski sabihin mo, tingi-tingi lang yan, di ba? Pero kung malulong dyan, for instance, yung at nalululong na rito, mga kabataan at saka mga ordinaryong Pilipino, magkano yung kinikita? Tapos iniisip nila, hindi, wala namang masama eh. Susugal lang ako ng konti. Malay mo, tumama. Malay mo. Yung malay mo na yon, sa una, pangalawa, pangatlo, okay pa yon, di ba? Before you know it, nalululong ka na. Tapos na-realize mo, teka, nakaka-10,000 na pala ako rito. O kaya, teka, lahat ng kinita ko sa isang araw, napunta na pala sa sugal. O, pangalawa, ano rin, jeepney driver, di ba? O kaya, example na lang, para jeepney driver. Magkano ba kinikita na isang jeepney driver sa isang buong araw ng pamamasada? Tapos, kunwari, nalulong dyan. Isipin mo, baka kalahati ng kita niya napunta sa gambling dahil lang nagbaka sakali siya. O ngayon, pag uwi sa bahay, kulang inintrega. Siyempre, nagbayad pa ng boundary. Mag-aaway sila ng kanilang mag-asawa, kulang yung pangtustos sa pamilya, doon sa mga anak nila. O, di na pag-awayan pa. Nasira pa yung mga relasyon. Nangutang pa. O, paano ko nakapangutang pa sa mga loan sharks, di ba? Alam nyo, yung ganyang klase ng kalakaran, nanganganak yan ng iba't ibang mga problema, pati na bisyo, at nasisira po yung mga relasyon ng pamilya, ng mga magkakaibigan, ng mga magkakatrabaho. Kaya pag sinasabi ng iba, kasalanan niya ng mga nagsusugal. Oo, partly. Pero mas may malaking responsibility po rito yung gobyerno para i-regulate po yan. Kung ako tatanungin nyo, hindi lang regulation i-ban na yan. No? Kasi meron pong meron pong responsibilidad ng gobyerno bilang isang ama. Parang isang ama ng isang pamilya para siguruhin na hindi po napapariwara yung kanyang mga anak. At dito po sa kontekstong ito, yun po yung ating mga mamamayan. Kung sa tingin mo, napapariwara yung mga kababayan natin dahil pinayagan mo lumaganap yung sugal, ikaw ang problema, hindi yung mga nagsusugal. Ngayon, kung ang argument, sayang yung kita
yung kita na yon hindi po galing sa matinong paraan yon. Hindi ko alam kung makakatulog kayo sa gabi o pag humarap kayo sa Panginoon, sasabihin nyo, lumaban ako ng patas. I don't see it that way. Yeah, before it's too late, I hope our government regulators would really crack down on this online gambling platforms. Ngayon lang, pumunta kayo sa Twitter. No? Puntahan na. So, pupunta ako ngayon sa sa X. Twitter pa rin ang tawag ko sa kanya kasi coordinate ng X. O, ayan. May ad na agad. Sugal. Ayan binuksan ko lang yung ko. May sugal na agad. O. Paano ko hindi ako familiar sa ganitong kalakaran? No? Pinindot ko. Tapos, na-encourage na ako. Before you know it, nalulong na ako. Yung pera na dapat pinantustos ko na rin sa pamilya ko, pinangsugal ko pa. Dahil inisip ko, katuwaan lang naman yan Wala namang mawawala sa akin. Yung ganun pag-iisip, before we know it, yun na yung entrada ng demonyo. Alam niyo po yan? Yung iniisip ng demonyo, paano ko bang mapapasok to? No? Kailangan makita ko yung weakness nito. Medyo nangangailangan ng pera to. O medyo bored to. Pag naisip niya, uy, wala namang mawawala sa akin, di ba? 1, 2, 3 beses. Yun po yung opening ng demonyo ni Satanas. Papasukan na yan. Papasukan na niya yung tao. Tapos, ayan, before you know it, yung kaluluwa natin, nalulong na po sa sugal. At nasira na po yung ating pamilya. Ginagamit ko po itong platform na ito, no? Dahil lumalaki po yung ating community sa Facts First. Alam ko po, hindi po ito sexy topic para sa ibang mga Pilipino. Pero I have to talk about this. Dahil this is something that I really feel passionately about and against. Yung online gambling na bullshit na yan. Ay, ito pa, no? I'd like to call out itong mga celebrity endorsers na ito. Wala ba kayo ibang produkto na pwede ma-endorso? Wala ba talaga? Kailangan nyo bang patulan yung online gambling? Hindi nyo ba na-realize kung gaano kasama yung naidudulot nitong ini-endorso ninyong mga plataforma? Hindi pwedeng pera-pera lang sa totoo lang, no? Hindi po pwedeng pera-pera lang sa buhay at sa mundo. O kumita kayo ng million, I don't know kung magkano mga kontrata nyo dyan. No? Assuming for the sake of argument, dahil napaka-ignorante ko sa ganyan, kunwari kumita kayo ng 1 or 2 million because of an endorsement, masisikmura nyo ba na yung kinita nyo multiplied 1,000 times or 100 times na lang yung mga naging masamang epekto? Dahil ginamit yung star power ninyo para pagkakitaan yung isang bagay na alam nyong mali o dapat alam nyong mali. At in the long run, nakasira sa buhay o makasisira sa buhay ng mga kabataan at maraming Pilipino. And for what? Kumita kayo? Sabihin nyo, hindi, smart ako ininvest ko yung kinita ko, no? Wala akong pakialam kung ininvest nyo yun whatsoever. Pero you're doing a lot of damage in exchange for money. Dapat meron ding konsensya when it comes to endorsements. Lalo, ibang nakikita ko nag-i-endorse, ang dami-dami nyo ng pere. Pwede bang iba na lang, pagkain? Wag na yung sugal? Wag na yung alak? Wag na yung sigarilyo? Wag na yung bisyo? Yun lang. Kaya try to moderate your greed when it comes to earning from these endorsements. Tapos yung mga kapatid natin sa media, kung nasa position kayo to make such a decision, huwag nyo na po kayong tumanggap ng mga ganong advertisements, ng mga ganong endorsements. Tensyon na, nakakagigil lang kasi, no? Nakakabuisit, sa totoo lang. Hindi naman tayo lagi napipikon dito sa programa natin, pero talaga pikon na pikon ako sa online gambling na yan. Kaya kanina, emergency guest ko yung si Senator Sherwin. Actually, isa lang naman talaga yung guest natin ngayong gabi. At magpapaalam na ako dahil nag-iintay na sa online sa virtual studio. Pero yun lang gusto ko iwanan sa inyo, no? Ay mga celebrity endorsers, yung mga media na gumagamit ng mga ganyang advertisements. Bawas-bawasan ng konti yung kapal na mukha, ha? Bawas-bawasan ng konti. Dahil marami pong buhay na nasisira dahil sa inyong greed. Okay? Greed.